No, sa araw na ito, grabe. No, wala na daw bagyo mga kabayan, pero ganito pa rin po yung sinapit natin, yung scenery ng kabundukan po mga kabayan. Yes, tinanghali na po kami sa aming pagdating dito, no, kasi pag-alis namin ng Rosales, okay naman na, no, may patak ng ambon, kunting-kunti lang po talaga. No, medyo maliwanag na. Pagdating po namin dito sa kabayan, nag-umpisa. At lalong-lalo na, pag-akyat namin dito sa bundok, ay talagang ang kapal ng fog, no? Sobrang foggy po mga kabayan, plus lumakas yung ulan. So kanina, pinacheck po namin yung mga daanan, kung meron na landslide. Although meron po mga kabayan, natanggal na-change na nila yung iba. Pero sa view deck po mga kabayan, hindi po talaga kami makaakyat kasi na-slide din po yung view deck natin sa may daanan po mga kabayan. So, malaki yung lupa na landslide. So, kailangan pa natin mag-utos ng tao para mapala natin yung mga lupa na nagkalaglagan sa daanan ng truck, no, para makadaan tayo. Tao lang po ang makakadaan doon mga kabayan, no, kahit kulong-kulong hindi po pwede. Dahil siguro sa tindi ng ulan, no, buong maghapon po yung ulan mga kabayan, hindi lang isang araw, sunod-sunod po yun, araw-araw mga kabayan, umuulan. Wala na pong bagyo, pero ganito pa rin po yung sistema. So ngayon, nandito na tayo at buti na nakatawid tayo sa dalawang sapa na dadaanan po natin mga kabayan, no? Kasi kanina, stranded din po yung mga trabahante, hindi din po nakalabas ng bayan dahil super laki yung tulay na nadaanan natin doon mga kabayan, na merong isang malit na tulay na hindi pa po naayos, umapaw yung tubig, no? Buti na lang pagdating natin ay humupa na yung tubig mga kabayan, no? At nakadaan tayo. So syempre, dahil tuloy-tuloy po yung ating project po mga kabayan, papagawa ng bahay, yung mga binibigay natin na light materials na sila lang po ang gumagawa, tulong-tulong, kaya bisitahin po natin isa sa mga nabigyan po natin mga kabayan. Yung iba po, hindi pa sila nakaumpisa. Yung iba, unti-unti, singit-singit, dahil tag-ulan ngayon mga kabayan, na kahit papaano ay nakapag-simulan na sila. So, kung sino yung mauna mga kabayan, gagawa, yun ang mabisita natin. No, yung iba, bahala na sila mga kabayan. Basta tayo, nagbigay na po ng materyales ayon sa gusto nila, kahilingan nila na mapaayos at hindi natutulo yung kanilang mga bahay. Kaya tara mga kabayan, rain or shine, no, tuloy ang ating misyon, dahan-dahan lang sa ating paglalakbay dahil madulas ang ating mga dinadaanan. So ayan po mga kabayan, grabe, no? Yung ulan talaga, hindi natin mapipigilan mga kabayan. Talagang titila lang siya ng bahagya. Maya-maya nandyan na naman. Kaya ito, nandito tayo patuloy sa pagbisita sa ating mga pabahay na light material. Ayan, sa wakas na kahit papaano, no, tuloy-tuloy ang ulan pero tuloy-tuloy din pala ang paggawa ng bahay. And sa wakas ay nandito na tayo ngayon kay Kuya Moy, no? Kahit bumagyo, kahit umulan, pero sila hindi nagpatinag po mga kabayan sa kagustuhan na matuloy yung kanilang pangarap na bahay na maumpisahan po nila mga kabayan. Sa ngayon ay nabubunga na po o wala na pong tulo mga kabayan, naalis na po yung lumang yero at yun ay gagawin na lang ni Kuya Moy pang kusina po niya mga kabayan. Kasi yung plywood, temporary muna, nilagyan nila ng yero, no Moy? Opo. Diba? So ayan, pati ito, o malaki na po mga kabayan sa pamilyang maliit po mga kabayan, malaki na po itong taglilimang yero or apat nga lang po ito mga kabayan kasi kung anong sukat na naumpisahan niya, yun lang din po yung ating binigay. So nagbe-base po tayo kung anong laki yung bahay na mga kabayan, yun din po yung ibibigay natin. So, kumusta na Kuya Moy? Natulugan nyo na? Dito na kayo natutulog? Opo, dahil wala pong pagtulugan kung hindi dito. Oh,
Oh, so anong ginawa? Paano mo ginawa? Ituloy-tuloy yung ulan. Paano mo ginawa para may matulugan kayo dyan? Inuna mo muna dyan. Hindi po, dito po ako nauna nang gumawa ng yero. O tapos, Dito po kami natulog kahit basa-basa kung minsan po. Basta yung ako, ano nangyari dyan sa tulugan nyo? Okay naman kayo dyan? Okay naman po. Bakit basa? Dahil sa ulan? Nakakuhan po Anggi? hangin po, Sa malakas. hangin. Kailan? Kahapon? O Opo. kanina lang? Kanina pong gabi, ang lakas. Ang lakas ng hangin? Opo. Nagsabay yung ulan sa kahangin? Opo. O ito yung problema dito mga kabayan. Kasi sa amin, malakas yung ulan pero walang hangin sa Pangasinan. Dito pala kagabi, sumabay yung lakas ng ulan at malakas na hangin. Ito yung problema. Kaya nagtaka ako bakit basa. Kung kailan naman na merong yero, yung palibot, baliktad na basa. Yung pala, kagabi yan. No, kagabi yan. Oh, baka yung bigas nyo. Hindi naman po nababasa. Mabasa yan. Bakit hindi pa nabawasan yung isang sako? Hindi kayo kumain? Ito kumakain naman O ano yung kain nyo? Tagi-isang mismis ng butil ng kanin? Siyempre mahirap na po kung hindi ka magtitipid ganitong ulan. Yung bigas nila, yung huli natin binigay, nangalahati pa lang. Eh, yung huling binigay natin, hindi pa nabuksan. Baka naman nagpagutom, hindi pwede. Kasi gumagawa ng bahay. Tapos magugutuman. Siyempre, walang lakas. Ha? Saka isa ko rin pong gumawa. Ay, paano? Wala ka pong papakainin na nagtatrabaho. Mag-isa lang, oh. Mag-isa ka lang? Opo. Akala ko ba nagbayanihan kayo? Nasaan na si kapatid mo? Hindi po. Siyempre problema din po sila sa mga anak nila naggagatas eh. Kaya namumuso. O tapos si father mo? Yun din po namumuso sa pagbigas na naman nila. Kaya sinasabi ko, may bigas naman kako dyan kung gusto niyo muna magtrabaho tayo. Ayaw tapos? naman po nila. Ay, hinayaan ko na rin po. Kaya ko naman kako gawin yun. O si Kuya Ler, hindi ka rin tinulungan? Ngayon po, siyempre gumagawa rin po sa. Gumagawa din? Okay, sige. Mamaya bisitahin din natin si Kuya Ler. So ngayon, inuunti-unti mo to. Pero ang bilis mong ginawa, ha? Ang bilis mong gumawa. Diba? So ay mga kabayan, hindi na po tayo problema. Kahit pa paano, ay nakayero na. Yung problema natin na tumutulo, yung problema natin na kawawa sila pag dating ng ulan. So ngayon, kunting tiis na lang kasi naka-plywood yan. Nasaan yung plywood nyo? Tinago mo? Okay, tinago mo muna nila. Hindi muna lang maikabit kasi nga inuna muna ni Kuya Moy itong yero. Tapos yung mga tinanggal niya na yero mga kabayan, ito ginawa po nilang dingding muna, temporary, kasi kagabi daw ang lakas ng ulan. Kaya pala nabasa sila. Bakit kayo nabasa din? Ha? Para kayo mga basang sisiw na nilalamin. Gumaganyan. Naghahakot po kasi kanina ng pagkukon ko. Tumutulong ka din? Ha? Naligo ka lang. Para ihanda sa bagong bahay, bagong baby. Para malinis daw po sa iyo. Para mamaya, ibang gagawin mo. No? Ibang bahay, bata ang gagawin. Ibang bahay ang gagawin ni Moy mamaya. Di ba? So, ito po mga kabayan, ayan na nga po yung pinakakwarto nila. Saan ka magkukusina? Dito? Diyan po. Okay. So, dito yung magkukusina po mga kabayan. Temporary, nilagay lang yan. No, kasi po na kon yero ilagay ko na lang po diyan pag lutuan. Mag-extend ka mag-extend ka diyan. Tama. So sabi ko nga kasi kay Kuya Moy, yung mga lumang yero na pinagtanggalan dito mga kabayan, yun ang gagawin ng extension para sa kanyang kusina. So konti na lang kulang dito mga kabayan kasi nasahiga na rin diyan. And then patuloy naman din siya nangunguha ng pangsahig po mga kabayan. Ayan, may mga hinakot tapos siya ng mga kawayan para dito sa palibot at upuan mo. Huwag mong kalimutan na maglagay ka ng upuan para lalaki. Then, may bulkasil ka? Wala. Bibilang kita ng bulkasil. Kasi hindi maiwasan mga kabay. May mga part dito, katulad nito. May napako, walang tulo. Pero may iba na may part mga kabayan na tumutulo. So, bulkasil lang po yan ang kailangan. Bibilhan na lang kita ng bulkasil, ha? Tapos bahala ka na magbigay bahala ka na maglagay diyan, ha? Moy, kasi nakalimutan ko bumili ng bulkasil. Kasi kung hindi mo ibulkasil yan, parang hindi ka nagyero ng bago. No, at saka mabubulok yung kahoy. Kasi pag panay ulan, siyempre mapapasukan yung kahoy. Kaya bilhan natin ng bulkasil ang katapat niyan.
Normal lang yan talaga sa gumagamit ng pako o So, okay. So, dito mga kabayan, ito yung pinakasala-sala nila. No, temporary muna yan kasi yung plywood tinago muna, hindi mo na nailagay at yun na naman ilalagay ni Moy. Plus, maglagay sila ng extension dyan. Ang gagamitin na itong yero. So, ganyan. No? Dahil sabi ko nga, isakripisyo muna ni Kuya Moy yung pagpagawa ng bahay. Kasi lagi kong tinatanong, pag meron tayong mga ibigay ng mga light materials, kung kaya nila. Kasi kung hindi nila kaya, ay wala tayong magagawa. Pero pag kaya nila, sige, go natin pagbigay ng materials mga kami. Kasi nakadepende talaga tayo sa budget, no? Kasi kung katulad dati yung gagawin natin, kakain na naman tayo more or less 100,000. Kasi kay Bayaw, di ba? Ang laki ng inabot, more than 100,000 yung inabot kay Bayaw, no? Kasi siyempre bayad doon, bayad dito, lahat ng mga kumilos bayad. So para mas makatipid tayo at mas spread natin yung ating pagmamahal na hindi lang isang tao mabigyan natin katulad nito, o sige, bahala yung gustong tumulong ay tutulong, kung hindi bahala na. Basta si Moy walang tumulong, no? Inalok na nga niya, may makain naman dito or may bigas naman dito, pero walang tumulong. Nandiyan yung mga kapatid or Bayaw, busy din daw. Okay, sige, hayaan natin sila kung busy sila, no? Pero alam nyo, ang bayanihan, basta kaanak, no? Busy man dyan, may makain man o wala, no? Pag gusto may paraan. Kasi hindi naman sila nagtatrabaho ng Sabado-Linggo, no? Pahinga nila yon, rest day nila yon. So yung rest day sana, yung pahinga sana, yung sana nila ang ilaan para matulungan nila yung pamilya nila. Kaya minsan ang tao, kahit sabi mo may pera o wala, pag ayaw tumulong, ayaw. Pag gusto, gusto. Kahit wala, gagawa ng paraan para makatulong. Ganun lang po yan. Sa ayaw, sa mga taong ayaw, maraming dahilan. Sa mga taong gusto, walang dahilan. Ganyan po yung mga kawin. Nakadepende na lang po yan. So, buti na lang, magaling at marunong si Moy. Nagagawa niya ng paraan. Kaya happy na tayo sa nakikita natin, lalong-lalo na yung mga bata. Ako mga kabayan, nangingibaba na lang yung pagtulong natin ngayon, lalo na sa mga seniors na nilalamig, natutuluan, no, sa mga bata na kawawa, no, na ito yung maranasan nila doon mga kabayan, kaya inuubos, sinisipon, hindi na ubusan ng sakit po mga kabayan dahil minsan sa shelter din po mga kabayan, no? Kaya nandito tayo, mabigyan man natin sila ng simpleng bahay kubo, ayos lang po yung mga kabayan. Kasi ang pangarap nga lang nila is yero lang at saka pako, ayos na sila, bahala na sila. Kaya si Moy, isa din sa masipag, no? Nakita naman natin na nagawa na niya kaagad yung kanyang bahay po mga kabayan. Kasi bago tayo dumating dito, nag-umpisa na talaga si Kuya Moy pangunguha ng kahoy. Nakitaan ko talaga siya yung prosigido niya sa paggawa ng bagong bahay niya. Kaya sabi ko, sige, hindi ko naman sinabi sa kanya, sinurprise ko lang siya. Okay, sige, si Moy, isa yan sa mabigyan natin ng mga light materials para matuloy yung bahay niya. Bianca, kumusta? Okay naman po. Ha? Okay po. Okay. So, kumusta na kahit paano yung bahay mong sobrang rupok na Diyos ko, kahit ganyanin ko sa kuko ay kayang-kaya kong Ayun nga po yung mga poste. kurutin. Ngayon, kumusta? Na ganito na kahit paano ay mabago na yung Magaan na po yung tulog namin pag-abi. okay na yung tulog nyo sa gabi. Kailang, hindi pa natapos, ang tulog nyo kagabi, na-disturbo ang labing-labing nyo dahil lumakas yung ulan sa kahangin. Tapos umanggi. Tuloy ang ligaya or naudlot. Te. Hindi ko mga napaikot eh. Kaya Moy, kumusta? Yung naumpisahan mo na pamumuto ng kahoy, no? At biglaan dumating yung mga biyaya sa atin. Kumusta ngayon sa pakiramdam mo? Ayos naman po. Ha? Ayos naman po sa akin. Basta Nilamig ka ba o hindi naman? Nilalamig po kasi tinitiis ko na. Tinitiis ko na po para matapos ko yung bahay eh. Kahit ako malamig, sige, sugod talaga. Okay lang. Pagkatapos niyan, init na naman. Opo. No? Kaya tiis muna sa ginagawa mo, may awang Panginoon, matapos mo yan. O kung makaraos ka na, kahit mamuso ka ng kay layo-layo, hindi ka na mag-aalala, hindi ka na mapagod yung isip mo, na madagdagan pa yung iniisip mo, mapapagod ka lalo dahil sa iniisip mo kung paano yung bahay mo.
Diba? Opo. Ngayon, mapapagod ka lang dahil siyempre, natural, maghahakot ka ng mga kahoy, mga kawayan, no? At pagkatapos nito, mapapalitan naman ng saya. Opo. No? Opo. Okay, so ayan po mga kabayan, no? Nakita niyo po, tinanggal niya yung isang poste. O, yan po yung ilalim. O, di ba? Sa sobrang tagal, kahit anong tibay at ganda ng kahoy mga kabayan, dahil sa ganyan na matagal na, no? Talagang rurusok. Ayan, no? Kaya hinabol talaga ni Kuya Moy kasi delikado. Maraming mga bata, tatlo ang mga bata, sanggol pa, yung isa. O pag nabagsakan, naman sana, pag umulan, tapos humangin, mabagsakan sila dyan, kawawa, lalong malaking problema po mga kabayan. So ngayon, anong ginawa mo ngayong araw? Yung bata lang po yung nagtulak yan at tumba na yan. Ha? Yung panganay mo lang? Opo, nagtulak yan, tumba yan eh. Oh, Diyos ko, yung panganay ni Kuya Moy na ilang taon pala yun, siya lang pala ng tulak dyan, natumba na. Oh, Salamat ay, ka kako, hindi ka sumama doon sa baba. Bakit? Dinulak niya, akala niya siguro kumaga. Buti na lang hindi siya sumama dyan dahil kung sumama siya dyan, malamang madadaganan siya. Opo. Bakit naman siya nagtulak? Ewan ko po sa kanya, nakapag-trip yata. Diyos ko, Apo. Gumagawa pa ako ng kwan dito. Kahit sabihin mo ay marupok yan, malaki-laki din yan para sa bata, Oh, saan ka kumuha ng mga kawayan? Doon po sa baba. Sa may tubig? Opo. Wala, ang layo nun, Moy. Ikaw lang nagbubuhat. Opo. Pa isa-isa. Hindi po, nagdadala po ako dalawa. Dalawa, sabay. Opo. Buong mag-ano na yun, buong maghapon na. Hindi po. Ikaw pa nagmumutol, Opo. ikaw pa maghahakot, ikaw pa magbibek, lahat ikaw. Opo. Lahat po yung trabaho ko dahil ayaw ko naman patrabahin yung misis ko. Kawawa naman yung babae magtrabaho dyan eh. Sa gabi na lang siya magtrabaho. Trabahin mo na lang kako ako sa gabi. Tama nga naman yun, Bianca. Ano nga naman siya pa magtatrabaho sa gabi, pagod na nga sa araw. No? Oo. Kapag bakay na Opo daw, para mapawi naman yung pagod ni Moy. Tulungan kayo. So ngayon, anong ginagawa mo, Moy? yan po, nagkuko po ng kwan. Pangdagdag ko po dito dahil nilagay ko lang yung tabla doon dahil kwan. Temporary lang, Opo. para may matulugan sila. Puro yung kawayan mga kabayan. Gagawa pa si Moy ng ng upuan dito. Tapos puro kawayan yan. Temporary yung tabla na nandiyan, yung pinuli. Kasi nga, hindi pa yari. Kung walang ulan mga kabay, malamang marami na siyang nagawa. Kasi nga kahit umulan, pero kahit paano, naitayo na niya yung mga yung yero na ilagay na niya. Kung walang ulan mga kabayan, naku, almost done na to sa kanya mga kabayan. Singit-singit lang talaga dahil tuloy-tuloy ang ulan, wala kang magawa. Nakita niyo naman, no? Nakita niyo naman yung sitwasyon. Natitiis mo na kanya, sabi ng biyanang ko, natitiis mo na yung kwan Lamig, Lamig. wala ka pang kape. Walang pang kape kako eh, wala ka akong magagawa. Wala kang kape? Wala Wala po. ng kape? Wala na po. Hindi po magtatagal kung ganito ulan yung kape. Panay kape, panay kape. Kung hindi ka na po magkakape, talagang Lalong lalamigin. hindi ka na makakapunta dyan sa ulan eh. Tamang-tama, may dala kaming mamaya, may dala kaming pang-ulam nyo, pang-sabaw. Magluto kayo ng sabaw mamaya para makahigop at lalong lumakas, no? Para meron kayong mainit-init na higupin ng sabaw, ha? Opo.
So ayan po mga kabayan, kahit nilalamig si Kuya Moy, no, pero tuloy sa paggawa ng bahay dahil naghahabulan sila ng ulan at hangin po mga kabayan. No, hindi pwedeng mag-antay si Kuya Moy kung kailan iinit dahil naumpisa na po niya mga kabayan, no, kahit umuulan ay talagang pinagpatuloy ni Kuya Moy yung paggawa ng kanyang bahay. Kasi nga, bago nga tayo dumating dito mga kabayan, bago natin sila matuklasan, no, ay gumagawa na ng paraan si Kuya Moy. Unti-unti na siyang nangunguha ng kahoy, namumuto ng kahoy at tinatayo niya. No? Ay sa katunayan po mga kabayan ay nakatayo na sila ng ilang poste. No, na itayo na po niya mga kabayan bago natin na discover at mabigyan ng light materials si Kuya Moy po mga kabayan. Ganyan. No, sobrang hirap yung buhay. Pero kailangan kumilos, magtiis na tulad ni Kuya Moy para mabuo yung bahay, no? Tiyaga, sipag, no? Para hindi mapagod dahil kung indahin ni Kuya Moy yung pagod niya, yung hirap ng buhay, paano yung mga bata? Saan matutulog? Dahil warak-warak na po talaga. Super duper na po talaga marupok yung mga poste ni Kuya Moy po mga kabayan. Kaya hinahabol ni Kuya Moy ngayon kung paano gumawa ng bahay niya. No? Kaya good job talaga si Kuya Moy mga kabayan. So, worth it yung ating pagbigay ng simpleng bahay kubo light materials. Dahil yung mga binibigyan din natin, nagpupursige talaga kung paano din sila magkaroon ng bahay, no? O tulad niyan, ang laki na niyan. Tapos may extension pa si Kuya Moy. Ang laki-laki na niyan mga kabayan. Kaya okay lang, tiyaga lang yan talaga kailangan para matapos yung bahay ni Kuya Moy. Po, magpapasalamat po tayo muli sa mapagmahal nating sponsor, no? Ma'am Philly ng Ordaneta and Ate Sencha Adonga and Kuya Rocky Adonga from San Diego, California. Sila po yung dahilan kung bakit po kahit papaano nabigyan po natin sila ng maayos na simpleng bahay kubo na matibay po mga kabayan. Kaya maraming salamat po sa nila. At syempre, maraming salamat din sa walang sawang pagsuporta. Syempre sa ating mga sponsors, no? Subscribers, followers, YouTube members, viewers, sa lahat po na nakikiisa sa aking munting adikain. Salamat dahil naging party tayong lahat sa mga bahay kubo na binibigay po natin sa mga kababayan natin dito sa kabundukan. Kaya maraming salamat po. Grabe, no? Mula kahapon yung ulan, ay mula nung isang araw, may halos hindi huminto. Hindi po talaga maghapon. Tuloy-tuloy? Pang ilang araw na to? Oh, kulang. Umini araw na ba? Ayun, tuloy doon sa mga electric. Ha? Yung Biyernes pa itong ulan. Grabe po mga kabayan, tuloy-tuloy talaga yung ulan. Kaya nakita nyo ha, kanina pagdating namin, lakas ng ulan. Huminto ng saglit, tapos kumapal ulit yung fog. Oh, napaka-foggy na po mga kabayan. Tapos huminto lang ng konti. No, maya-maya na naman, lalakas na naman yan. Kaya ang daming parting Kamaynilaan ngayon na baha, no? Buong region namin ngayon mga kabayan, buong Pangasinan, talagang suspended lahat. Nag-declare na po talaga si Governor na walang pasok lahat mga kabayan, no? Kaya nako, ingat tayong lahat, ingat tayo. So ayan, bagong huling isda. Tapos kakabit pa sa tansi. ayan, syempre isagligit namin mga kabayan. Ayan, may mga sibuyas daw, sibuyas at saka bawang, may sili pa, no, at may kamatis. Kasi may malunggay sila dito, papaya o malunggay, no? Ang sarap nito mga kabayan. O bagong huli pa to o sa ilog namin hinuli. Sumama sa baha. Nahuli namin. Sumama doon sa kuwag kanina. O, di ba? Meron ng ulam, humigop ng maraming sabaw. Damiamang sabaw para masarap yung kain, ha? O tapos pambili ng kape. Pangmurit.
pangmurit lalo, ha? Para may kape at tabako. Okay, so yan lang. At pagbalik namin dito, daan-daan lang naman kami dyan. Babalik ako dito para mas matutuwa yung ating mga sponsor, Kuya Moy, mga viewers natin. Kahit simpleng bahay kubo, nagpursige ka, matutuwa sila sa iyo na natapos mo talaga, nabuo mo yung bahay. And then, syempre, magpasalamat yung ating mga viewers, pati yung mga sponsors natin, matutuwa sila dahil nakayanan, bumuo ni Kuya Moy na kahit papaano, halos siya mag-isa mga kabayan, no, na mabuo niya yung kanyang bagong bahay. Okay, sige ha. Kuya Moy and Ate Bianca. Maraming salamat po sa lahat ng binigyan niyo na care. Tapos sa pang-ulam sa malamig. Yes, walang anuman, Ate Bianca. Sobrang mahal ka ni Kuya Moy, ha? Talagang hindi ka pinagtatrabaho kahit kunting bubuhatin dyan ay hindi ka inuutosan ni Kuya Moy. Talagang Hindi po mahal na talaga, mahal ka ni siyempre, Kuya Moy. Hindi po kaya ng babae ang trabaho ng lalaki. Wow, swerte mo, ha? Hindi ka pinagtatrabaho. Yung iba nagtatrabaho. Ibang babae, pero ikaw, napakaswerte mo dahil hindi ka pinapayagan ni Kuya Moy. Ganun ka kamahal ni Kuya Moy. Kaya si Kuya Moy, araw-gabi yung trabaho niya, bumawi ka naman. Sa gabi, ikaw naman din naman trabaho. Kahit yun na lang yung pinakatrabaho mo, ha? Ate Bianca? Wow. Wapin. Okay, sige. Kuya Moy, ha? Salamat po. Okay, sige. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.